Sa loob lamang ng 10 araw, 3 malalakas na lindol agad ang yumanig sa ating bansa. Magnitude 4.4 sa Pugo, La Union noong Huwebes ng umaga, October 9. Magnitude 6.9 sa Bogo City sa Cebu noong September 30 at ang pinakahuli ay ang magnitude 7.4 sa Manay, Davao Oriental noong October 10. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ay iniuugnay sa paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng dagat. Ang mga tectonic plates ay malalaking tipak ng bato sa ilalim ng dagat. Parang mga piraso ng puzzle na bumabalot sa mundo. Nagigit-gitan ang mga puzzle o mga plates na ito at nagkakaroon ng pressure. Kapag hindi na kinaya ng mga plates ang pressure, bigla silang dumudulas sa isa't isa na nagiging dahilan ng paggalaw ng lupa. At dahil nagaganap ito sa ilalim ng dagat, umaangat din ang seafloor at ang sobrang lakas na paggalaw ng seafloor ang nagdudulot naman ng tsunami. Marahil tanungin ninyo, bakit bigla-bigla na lang gumagalaw ang mga plates na yan? Ano ang nagpapagalaw sa kanila? Ayon sa siyensya, gumagalaw sila kapag sumosobra na ang init sa ilalim ng lupa, sa layer ng earth na kung tawagin ay mantle. Ang mantle ay ang pangalawang layer ng mundo at gawa ito sa mga bato na kasing lapot ng clay. Imagine yung takip ng kaldero kapag kumukulo ang nasa loob nito. Gumagalaw ang takip dahil sa sobrang init ng nasa loob. Ganon din ang lindol. Pero may mga pagkakataon na kapag sobrang init na talaga, bigla na lang natatanggal ang takip para bigyang daan ang pagsingaw ng nakukubling init. Ganyan naman ang nangyayari sa mga bulkan. Kapag hindi na kaya ng lupa ang sobrang init at masyado nang kumakapal ang imbak na magma o yung mga bato na natunaw sa ilalim, sumasabog na ang lupa, nawawasak at nagkakaroon ng isang bulkan. Babala naman ang FIVOC sa posibleng pagsabog ng bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ito'y matapos makapagtala ng pagtaas ng seismic activity sa bulkan. Ayon sa FIVOC, aabot sa 72 volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan simula noong Sabado. Iba't ibang klase ang uri ng mga bulkan, pero ang pinakamalakas na uri ay ang tinatawag na supervolcano. Kaya nga siya tinawag na super dahil super talaga ang kanyang pagsabog. At kapag sumabog ang isang supervolcano, hindi lang isang simpleng crater ang kanyang pwedeng magawa. Winawasak niya ang lupa at gumagawa ng isang kaldera, butas na mas malaki pa kaysa sa crater ng isang pangkaraniwang bulkan. At alam nyo ba na sa buong mundo, mayroong tinatayang 20 hanggang 30 kaldera. Ang pinakamalaki dito, nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas po, sa ilalim ng Benam o Philippine Rise, ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ang kaldera po ay yung uka o crater na nilikha ng pagsabog ng bulkan. Ang tanong, aktibo pa kaya yung bulkang lumikha sa kaldera? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Ang pambihirang yamang dagat na makikita sa Benham o Philippine Rise gaya ng mga malawak na coral reefs at mamahaling commercial fish tulad ng bluefin tuna, bungaraw ng mga volcanic eruption na nagbuo ng volcanic plateau may 47 milyong taon na ang nakararaan. Nadiskubre nga rito ng New Zealand-based Pinay geophysicist na si Jenny Barreto at dalawang kasamahan ang kaldera o crater na iniwan ng isang underwater volcano. Pinangalanan nila itong Apo-Laki na ibig sabihin ay higanting Panginoon o pinuno, hango sa Filipino mythical God of the Sun and War. Base na rin sa inilathalang research paper ni Barreto at kanyang mga kasamahan, ang Apo-Laki ang maituturing na pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ayon kay Barreto, may diameter ng 150 kilometers ang Apo-Laki Caldera, katumbas ng distansya mula Quezon City hanggang Paniki, Tarlac. Kasya rin sa loob ng Apo-Laki Caldera ang higit 7 Taal Lake. Halos triple ang laki nito
kumpara sa Yellowstone caldera ng Amerika. Nabubuo ang isang kaldera dahil sa pagguho ng isang bulkan na lumilikha ng higanteng butas sa lupa. Sabi ng FIVOX, milyong taon ng dormant ang bulkang lumikha ng Apo-Laki caldera. Sa tingin natin, mga 20 million years ang kanyang activity, around 46 million years ago to 26 million years ago. Pero dahil ito ay matagal nang hindi sumasabog, hindi dapat mangamba ang ating mga kababayan dyan. Kaya kung nasa Pilipinas ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo, isa lang ang ibig sabihin nito, nasa ating teritoryo ang pinakamalakas na supervolcano sa buong planeta. Ayon sa mga eksperto, milyong-milyong taon na raw ang edad ng bulkang ito. Batay sa kanilang record, sumabog daw ng napakalakas ang bulkang ito, mga 46 na milyong taon na ang nakakalipas. Yan ang pinakamalakas na pagsabog ng isang bulkan sa kasaysayan ng mundo. Pero hindi pa yon ang huling beses na nag-alboroto ang Apo-Laki. Sa loob ng 22 milyong taon, nagpatuloy daw ang mga aktibidad ng bulkang ito. Sa ngayon ay malabo na daw na pumutok ang bulkang Apo-Laki. Ayon pa sa FIVOX, matagal na daw patay ang bulkang ito. Pero alam nyo ba na pwede pang mabuhay ang isang patay na bulkan? Huwag nating kalimutan na ang Benham Rise kung saan naroon si Apo-Laki ay bahagi ng tinatawag nating Pacific Ring of Fire. Isang napakahabang belt sa karagatang Pasipiko kung saan palaging aktibo ang galaw ng mga tectonic plates. Sa sobrang haba ng belt na ito, dumadaan ito sa mga bansang Chile sa South America hanggang sa Alaska sa norte, tumatawid sa Kamchatka Peninsula sa Russia, pababa ng Japan, Pilipinas at Indonesia. Ganoon kahaba ang Pacific Ring of Fire, parang isang higanting fire snake na natutulog sa ilalim ng karagatang Pasipiko. Dahil sa aktibo ang galaw ng mga tectonic plates sa Pacific Ring of Fire, madalas ang malalakas na lindol at volcanic eruption sa mga rehiyong dinadaanan nito. At dahil madalas ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat, malaki ang posibilidad na magising ang natutulog na si Apo-Laki. At sa oras na magising siya, tiyak na magpapakita ito ng mga senyales na muli siyang nabuhay sa mga patay, gaya ng paglindol, pagbabago ng topografiya sa lupa sa ilalim ng dagat at paglabas ng gas o pag-init ng tubig, lalo na sa bahagi ng kaldera. At kapag sumabog ito, inaasahan na ito na ang pinakamalaking pagsabog ng bulkan sa buong mundo na aabot sa sukat na VEI-8. Para sa inyong kaalaman, ang VEI-8 ang pinakamalakas na sukat ng isang volcanic eruption at hindi lang lokal ang epekto nito kundi global o pangbuong mundo. Ayon sa mga eksperto, ang lakas ng VEI-8 ay bihira lang mangyari sa mundo at wala pang ganitong pangyayari ang naitala sa modernong kasaysayan. Pero kapag daw nangyari ito, asahan na isang mass extinction level event ang mangyayari. Ibig sabihin, posible na mabura ang 75% ng buhay sa mundo at maglaho sa loob lamang ng maikling panahon. Ayon pa sa mga eksperto, sapat din ang ganitong lakas ng pagsabog para baguhin ang klima ng mundo. Tiyak na isang malaking bangungot para sa Pilipinas kapag nagising ang bulkang Apo-Laki. Posible itong magbunga ng mahigit 1,000 cubic kilometer ng magma, abo at gas. At dahil nasa ilalim ito ng dagat, malaki din ang tsansa na magdulot ito ng 100 metrong mega tsunami na kayang tabunan ang rehiyon ng Bicol, Eastern Visayas, Quezon, Aurora at Batanes. At pagkatapos ng ilang oras, aabot na rin ang tsunami sa Pacific Coast ng Japan, Taiwan,
Papua New Guinea at Hawaii. At dahil sa kapal ng abo at sulfur dioxide na pwede nitong ibuga, posibleng takpan nito ang sikat ng araw sa loob ng 2 taon o higit pa. Babagsak din ang temperatura ng mundo sa 2 degrees Celsius na magdudulot ng pag-ulan ng nyebe sa iba't ibang bahagi ng mundo na malapit sa epicenter sa loob yan ng 3 hanggang 10 taon. Posible ding magdulot ng tagtuyot sa Asia at matinding ulan sa ibang rehiyon. Magkakaroon din ng total collapse sa mga taniman ng palay, mais, prutas at maging sa mga pinagkukunan ng isda. Sa pagdidilim ng araw, tiyak na masisira ang sistema ng kuryente, komunikasyon at pagkain sa Metro Manila. Magdudulot din ito ng matinding problema sa paghinga, sa mata, at sa iba't ibang mga sakit na pwedeng makuha sa kontaminadong tubig. Marami ding isla ang posibleng maglaho sa mapa sa oras na sumabog ang isang VEI 8 capable na bulkan katulad ni Apo-Laki. Pero maliban sa malakas na pagyanig sa Pacific Ring of Fire, isa pa sa mga posibleng gumising sa natutulog na halimaw na si Apo-Laki ay ang pagkakaroon ng malakas na lindol sa Manila Trench. Ayon sa Wikipedia, The Manila Trench is associated with frequent earthquakes, and the subduction zone is responsible for the belt of volcanoes on the west side of the Philippine island of Luzon, which includes Mount Pinatubo. ayon pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, ang Manila Trench daw ay may kakayahang magdulot ng malalakas na lindol na posibleng umabot sa magnitude 8.1 sa Richter scale. Ang ganitong kalakas na lindol ay maaaring magdulot ng tsunami na may taas na 14.7 meter at kayang makarating sa baybayin ng Hilagang Luzon sa loob lamang ng 2 minuto. Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang sunod-sunod na lindol sa Ilocos Sur ay nagmula sa Manila Trench at maaari pang sundan ng isang magnitude 8.4 na lindol. Ang lindol na ito ay maaaring magresulta sa tsunami na may alon na abot mula sa 3 hanggang 15 metro ang taas na tatama sa mga baybayin ng Zambales, Pangasinan at iba pang probinsya sa Hilaga. Ang ganitong uri ng sakuna ay magpaparalisa ng isang buong bansa. Sisirain nito ang mahalagang infrastruktura at mag-iiwan ng milyong-milyong tao na walang tirahan. Higit pa rito, pwede itong magdulot ng malalaking tsunami mula 3 hanggang 15 metro ang taas. Ang posibleng bilang ng buhay na mawawala ay maaaring umabot sa daan-daang libo. Sa oras na maganap ang napakalakas na lindol sa Manila Trench, posibleng magising ang natutulog na si Apo-Laki. Marami ang nagpapakampante na patay na daw si Apo-Laki at hindi na mabubuhay pa. Pero batay sa record ng kasaysayan, posible kasi na magising pa rin ang isang bulkan kahit matagal nang extinct ito. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Four Peak Mountain sa Alaska, USA. Akala ng mga scientists noon, hindi na ito magiging aktibo pa dahil sa loob daw ng 10,000 taon, hindi ito nagpaparamdam. Pero nagulat ang lahat nang bigla itong maglabas muli ng mga singaw at abo. Pangalawa ay ang Kaiten Volcano sa Chile. Tahimik daw ito sa loob ng 9,000 taon. Pero noong 2008, bigla itong sumabog at nagpakawala ng hanggang sa 30 kilometro ng abo sa kalangitan na anupat kailangang ilikas ang mga nasa malalapit na komunidad. Pangatlo ay ang Klyuchevskoy Volcano sa Russia na sumabog makalipas ang 600 taon nang lumindol ng magnitude 8.8 sa Russia noon lamang June 30. Nagpapakita ito na malaki ang magagawa ng isang malakas na lindol para gisingin ang isang natutulog o patay na bulkan. Sa ngayon ay nananahimik ang Manila Trench, pero ayon sa record,
Ito ang pinakadelikadong fault line sa buong mundo dahil sa naiipong tectonic energy na pwedeng magdulot ng 8.8 hanggang 9.3 megathrust earthquake kapag ito'y sinumpong. Sapat na yan para makaabot ang vibration hanggang sa silangang bahagi ng Luzon at gumising sa natutulog na bulkang Apo-Laki. Sa madaling salita, nagpapahiwatig ang kalikasan na huwag tayong masyadong magpakampante, lalo't ayon sa Biblia, malapit na ang panahon ng paghihiganti ng dakilang may lalang. Kung posible na magising ng megatrench earthquake ang Apo-Laki sa Benham Rise na may layong 700 km, paano pa kaya ang isa pang halimaw na nasa tabi lang mismo ng Metro Manila? Ang Laguna Caldera, isa pang natutulog na supervolcano sa ilalim mismo ng Laguna de Bay. May layo itong 200 kilometro lamang mula sa Manila Trench at 30 kilometro lamang ang layo nito sa Metro Manila. Wika nga ng ilan, parang bombang nakatanim malapit sa pisngi ng Kamaynilaan. Ayon sa FIVOX, ang Laguna Lake isa talagang kaldera. Ang Laguna Caldera ay nabuo sa isang malakas na pagsabog milyong taon na ang nakaraan. Maraming maaaring eksplanasyon kung bakit nagbubula yung parte na yan ng lawa. Pwede rin nating sabihin na baka dahil volcanic din yung lugar. Bagaman hindi itinuturing ng mga dalubhasa na aktibo ang Laguna Caldera, may ilang mga aktibidad na nagsasabing hindi pa rin tuluyang namamatay ang bulkang ito. Halimbawa na lang ay ang madalas na pagsingaw ng sulfuric acid mula sa ilalim ng lupa, partikular sa mga lugar ng Halahala Peninsula sa Rizal at Mount Sembrano sa boundary ng Rizal at Laguna. Ibig sabihin, may init na naiipon sa ilalim ng mga lupang ito na unti-unting inilalabas ng mga geothermal activities. Pero papano kung hindi nakayanin ng lupa ang pressure na dulot ng init sa ilalim ng kaldera? Kapag nangyari yon, posibleng mangyari na nga ang kinatatakutan. Posibleng magkaroon ng napakalakas na pagsabog, isang kalamidad na maituturing na super volcanic eruption sa lakas na VEI-7. Ang VEI-7 ay mas mahina ng kaunti sa VEI-8 na kayang idulot ng bulkang Apo-Laki, pero global pa rin ang impact nito. Ang ganitong uri ng pagsabog ay magbubuga ng bilyong-bilyong tonelada ng abo, magma at gas sa kalangitan. Hindi lamang ang lawa at paligid ng kaldera ang maaapektuhan. Posible din kasi na mabura sa mapa ang buong rehiyon ng Calabarzon at ang Metro Manila. Hindi man kakayanin ng isang VEI-7 na magresulta ng isang mass extinction, magagawa naman ito na mag-iwan ng supermassive catastrophe. At para mas lalo ninyong maunawaan ang lakas ng isang VEI-7 na pagsabog, tingnan nyo na lamang ang nangyari nang pumutok ang Mount Tambora sa isla ng Sumbawa sa Indonesia, isang pagsabog na may lakas na VEI-7 o katumbas ng halos 800 atomic bomb, ang pinakamalakas na pagsabog ng isang bulkan sa modernong kasaysayan. Sa pagsabog na ito, 71,000 katao ang nasawi dito at tinawag pa ngang Year Without Summer ang taong 1815 kung kailan ito naganap. Nang panahong yon, nagkaroon ng tagtuyot at taggutom sa Europa, sa India, sa China at sa Amerika. Lumikha din ito ng tsunami na may taas na 20 metro na naging dahilan ng pagkawala ng ilang mga coastal village at ng itim na ulan sa loob ng ilang araw. Sa isla ng Sumbawa pa lang, 48,000 katao na ang pinatay ng pagsabog na ito. Dagdag pa ang 44,000 kataong namatay din
dahil naman sa gutom at iba't ibang sakit sa mga karatig isla. Kung muli raw magigising at sasabog ang Laguna Caldera, ang epekto nito ay katulad lang din ng nangyari sa Mount Tambora. Ayon sa mga geologists, sa oras na sumabog ang Laguna Caldera, ang pinsala nito ay maaaring umabot sa radius na 20 hanggang 30 kilometers mula sa kaldera. Ang mga lugar na posibleng mawasak o mabura sa mapa ay ang Laguna de Bay at ang mga bayan sa paligid gaya ng Halahala, Pililya, Morong at Binangonan. Tiyak na lahat din ng buhay sa lawa ay mamamatay. Posible ding mabura sa mapa ang silangang bahagi ng Rizal, kabilang ang timog na bahagi ng Mount Sembrano at mga bayan sa Rizal. Burado din sa mapa ang Metro Manila kapag tinabutan ito ng bilyong-bilyong tonelada ng abo na sisira hindi lamang sa mga sistema ng transportasyon, tubig at kuryente, kundi maaari din itong pumatay sa milyong-milyong residente. Kaya ding burahin ng abo ang mga mapa ng Batangas, Quezon, Bulacan at Pampanga kung saan pwede itong magdulot ng krisis sa agrikultura at sa kalusugan ng mga nakatira dito. Ang pagkakaroon ng lindol at pagsabog ng mga bulkan ay isinisisi ng mga eksperto sa isang dahilan lamang. Wala pang mga teknolohiya at aparatong nag-aaral sa kondisyon ng mundo. Sinabi na ng Biblia ang ganito sa Deuteronomio 32:22. Sapagkat ang apoy ng aking galit ay nagalab at sinusunog hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng lupa at nilamon ng lupa, pati ang mga bunga niya at sinunog ang mga pundasyon ng mga bundok. Ang apoy na umaabot hanggang sa ilalim ng lupa ay maihahambing sa init ng kalaliman ng mundo, isang imaheng tumutugma sa ideya ng geothermal heat o mantle fire sa siyentipikong pananaw. Binabanggit din dito ang naglalagablab na init sa kalaliman, ang enerhiyang nagpapayanig at nagpapaalab sa mga bundok. Ibig sabihin, ang pagsabog ng bulkan at ang pagyanig ng lupa ay manifestasyon hindi lamang ng mga natutunaw na mineral sa ilalim, kundi ito ay manifestasyon din ng galit ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, Nang magkagayoy nauga at nayanig ang lupa, ang mga saligan ng mga bundok ay nanginig at nauga sapagkat siya'y nagagalit. sa kabila ng mga babala ng kalikasan gaya ng pagyanig ng lupa, pagputok ng mga bulkan at pagtaas ng mga tubig dagat, patuloy pa ring nagbubulag-bulagan ang sangkatauhan. Ang mga bundok na minsang tahimik ay muling umuungol sa galit. Ang lupa ay bumubuka na tila ba humihinga ng poot. Marami ang nagsasabing ito ay likas na puwersa lamang, pero sa mata ng pananampalataya, ito'y mga paalaala na, mga sigaw mula sa langit na ang Diyos ay nalulumbay at galit sa patuloy na kasamaan, kasakiman at katiwaliang naghahari sa lupa. Mapapahamak kayo, mga gumagawa ng hindi makatarungang batas na umaapi sa mga tao upang pagkaitan ng katarungan ang mga nangangailangan, upang alisan ng karapatan ang mahihirap at upang pagsamantalahan ang mga biyuda at ulila. Ano ang gagawin ninyo sa araw ng pagpaparusa pagdating ng pagkawasak na magmumula sa malayo? Kanino kayo lalapit upang humingi ng tulong? At kanino ninyo iiwanan ang inyong kayamanan?